At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang kaganapan na nagugat sa isang simpleng panawagan online. Ang XRP community ay buwan-buwan nang nakatutok po sa Clarity Act. Pero nang kumpirmahin ng Senado ng botohan ay i-delay hanggang sa buwan ng September, ang atensyon ng lahat ay lumipat sa isang tao lamang, si Bird, ang CEO ng Drop at isang kilalang mukha sa XRP community, ay direktang tinawag at pinakiusapan si Ripple CEO Brad Garlinghouse para magsalita at i-address ang XRP Army tungkol sa pagkaantalang ito. Ngayon ay hindi po biro ang bigat ng isyong ito. Ang Clarity Act ay hindi lamang basta isang panukalang batas. Ito ay tinuturing na susunod na malaking hakbang para sa buong industriya ng crypto pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban sa regulasyon. Kaya pag-uusapan po natin dito ang mga detalye ng panawagang ito, ang naging reaksyon ng mga tao at kung ano ang ibig sabihin ng pagkaantalang ito para sa ating lahat habang papalapit po tayo sa buwan ng September. Kaya simulan po natin sa kung bakit si Brad Garlinghouse ang tinitingnan ng lahat sa panahong ito. Para maintindihan natin kung bakit si Brad Garlinghouse ang nilapitan ni Bird, kailangan nating balikan ang kanyang kasaysayan bilang pinuno ng Ripple sa loob ng halos isang dekada. Siya po kasi ang gumabay sa kumpanya at sa buong XRP community sa isa sa pinakamabigat na legal battle sa kasaysayan ng crypto. Ang matagal na kaso ng SEC na nagbanta po sa kinabukasan ni XRP sa US market. Lumaban po ang Ripple, nanindigan at sa huli ay nakuha ang regulatory clarity na naglagay sa asset sa posisyon nito ngayon. Ayon po sa pananaw ng analyst na si Bird, kinilala po niya ang matagal na labang ito. Sabi niya kay Garlinghouse na taon-taon ay ipinaglalaban niya ang community na ito sa isa sa pinakamahirap na pagsubok na naranasan ng crypto. Dahil sa nakaraang tagumpay na iyon, natural lamang na sa kanya muling tumingin ang mga holders ngayon. Ang Clarity Act ang susunod na malaking milestone at ang ilang salita lamang mula sa taong nanguna sa nakaraang laban ay sapat para magbigay po ng lakas ng loob para sa mga market participants na nakakaramdam ng pangamba dahil sa pagkaantala ng boto. Ngayon, kung susuriin po natin ang sitwasyon, napaka-normal para sa isang community na humanap ng leader na magbibigay po ng reassurance kapag may mga ganitong balita ng delay. Kaya sa aking opinion, ang ginawa po ni Bird ay hindi lang basta paghingi ng komento, kundi isang paraan para mapanatili ang moral ng mga tao. Ang market ay madaling mataranta kapag nadidinig po ang salitang delay, lalo na pagdating sa mga government policies. Pero kung titignan natin ang naging reaksyon ng mga tao sa social media, makikita natin ang halo-halong emosyon. May mga nagdududa kung sasagot ba si Garlinghouse at meron ding mga naniniwala na ang katahimikan ng Ripple ay may malalim na dahilan. Sabi nga ni Bird, mas pinagkakatiwalaan niya si Garlinghouse kaysa sa sino man sa traditional na financial world. Kaya sa tingin ko, ang tiwala na ito ang nagpapatatag sa community sa kabila ng mga balakid sa Senado. Ngayon ay ano ba talaga ang estado ng Clarity Act sa Senado ngayon? Yan, dito naman tayo sa mga detalye kung bakit na-delay ang batas. Ayan, kinumpirma po ni Senate Majority Leader John Thune, yan, na ang botohan ay imumove o ililipat po sa September.
Ngunit nagbigay rin siya ng sinyalis na balak pa rin niyang i-file ang cloture sa motion to proceed bago ang recess. Ibig sabihin nito, hindi patay ang bill. Nananatili itong buhay at may direksyon pa rin sa tamang takbuhan sa lehislatura. May dalawang pangunahing issue po na nananatiling hindi pa solusyonado habang papalapit po ang September. Ang una ay ang usapin po sa yield language na pilit binabago ng mga tradisyonal na bangko. Pangalawa ay ang ethics provision na nagiging dahilan ng pagkahati sa pagitan ng mga Democrats at Republicans pagdating po sa otoridad ng mga State Attorneys General. Ang mga debateng ito ang dahilan kung bakit mas pinili po ng Senado na huwag madaliin ang proseso kaysa magpasa ng depektibong batas. Sa huling pahayag po ni Guarding House, bago ang balitang ito, hinikayat niya ang Senado na ipasa po ang bill kung ano ito ngayon kaysa maghanap ng perpektong bersyon ng kapinsalaan ng magandang progress na naabot na. Sa aking opinyon, ang mga ganitong pagkaantala ay bahagi po ng normal na proseso ng politika sa United States. Ang mga bangko at ang mga politiko ay nag-uunahan na makuha ang gusto nilang probisyon sa loob ng batas. Kaya natural na nagkakaroon ng mga roadblocks. Pero ang maganda rito, ayon po sa pananaw ng mga eksperto, ay ang katotohanang pinag-uusapan pa rin ito ay may malinaw na timeline patungo po sa September. Marami ang nag-aakala na kapag na-delay ang isang crypto bill ay katapusan na ng kwento. Pero kung susuriin natin ang galaw ng mga mambabatas, ang mga issue tulad po ng yield language at ethics provision ay mga karaniwang bahagi ng kompromiso. Kaya para sa akin, mas mabuti nang dumaan ang batas sa masusing usapan kaysa madaliin at magkaroon po ng mga butas na makakasama sa buong industriya sa hinaharap. At ngayon ay paano naman po nag-react ang community sa gitna ng paghihintay? Ang mga naging reaksyon sa post po ni Bird ay nagpapakita kung ano ang tunay na nararamdaman ng mga XRP holders sa mga sandaling ito. May isang user po dito na nagpahayag ng pagdududa kung sasagot ba si Guarding House. Pero nagpahayag din ng pag-asa na sana ay magsalita ito. Agad namang sumagot itong si Bird at sinabing tiwala siyang sasagot ang CEO. Sa kabilang banda ay may isang user naman na nagsabi na ang pananahimik ng Ripple ay tila may mabigat na kahulugan. Bagamat umaasa po siyang positibo ito. Si Bird ay muling nag-react at iginiit ang kanyang malalim na tiwala sa pamumuno ni Guarding House. Bukod dito, naging aktibo rin si Bird sa pagtugon sa mga komento tungkol sa galaw ng presyo ng XRP. Bagamat dumanas ng ilang pagsubok ang asset kamakailan, nanatili po itong matatag sa ibabaw ng mga mahalagang antas ng depensa or support. At marami ang naniniwala na ang pagpasa ng Clarity Act sa mga susunod na buwan ay magbibigay dito ng napakalaking tulong o catalyst para umangat muli. Sa kasalukuyan habang nailabas po ang balitang ito, wala pang pampublikong reaksyon o tugon itong si Guarding House sa naturang post. Ngunit malinaw na ang bawat galaw at salita mula sa mga pangunahing tauhan sa industriya ay binabantayan ng milyong-milyong mga mata. Sa aking opinyon, ang reaksyon po ng community ay sumasalamin sa tinatawag nating emotional resilience ng mga taong matagal nang naninindigan sa isang asset. Hindi na madaling mataranta ang mga holders na nakaranas ng matinding legal battle noong nakaraan. Para po sa kanila, ang isang buwang pagkaandala para sa September vote ay parang maliit na bato lamang
kumpara sa mga bundok na nilampasan nila noong kasagsagan ng SEC lawsuit. Kaya sa aking opinion, ang pananahimik po ni Brad Garlinghouse paminsan-minsan ay hindi tanda ng kawalan ng pakialam, kundi isang strategy ng isang leader na alam na ang mga aksyon sa likod ng entablado ay mas mahalaga kaysa sa mga simpleng sagot sa social media. Ang community ay patuloy po na naghihintay, hindi dahil wala silang magawa, kundi dahil alam nilang ang destinasyon ay mas malaki kaysa sa kasalukuyang pagkaantala. Ngayon ay ano naman ang inaasahan natin habang papalapit po ang September deadline? Habang nagpapatuloy po ang paghihintay ng buong market para sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa susunod na buwan, ang focus ng lahat ay nananatili po sa kung paano susolusyonan ang natitirang dalawang malalaking issue. Ang mga argumento tungkol po sa yield language na idiniriin ng mga bangko at ang hidwaan sa ethics provision sa pagitan ng magkabilang partido sa politika ay ang mga huling balaking na kailangang lagpasan bago dalhin sa pinal na botohan ang panukalang batas. Ang community na dumaan po sa sunod-sunod na pagsubok mula pa noong mga nakaraang taon ay muling nasubok ang pasensya. Ang ginawang hakbang po ni Byrd sa pamamagitan ng pagtawag kay Garlinghouse ay nagpapakita lamang na ang mga leader ng community ay aktibong gumagawa ng paraan para mapanatili ang koneksyon sa pagitan ng mga namumuno sa kumpanya at sa mga karaniwang holders. Kaya ito po ang nagpapatunay na ang tagumpay ng isang digital asset ay hindi lamang nakasalalay sa technology, kundi pati na rin sa katatagan ng mga taong sumusuporta dito. Natin mga kakripto, sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral po na makukuha natin ay ang kahalagahan ng pagiging kalmado sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kaya sa aking pananaw, ang September ay magiging isa po sa pinakamainit na buwan para sa buong crypto industry ngayong taon. Ang pagkaantala ay hindi dapat tingnan bilang isang pagkatalo, kundi bilang karagdagang oras para sa paghahanda. Kung ang mga institution at ang mga leader tulad po ni Brad Garlinghouse ay nananatiling nakatutok sa pangkalahatang layunin, tayong mga sumusuporta ay may dahilan din para maging matatag. Ang Clarity Act ay darating po sa tamang panahon at ang mga naghintay ng ilang taon ay tiyak na makikita ang bunga ng kanilang katatagan. Kaya patuloy po nating abangan ang mga susunod pang kaganapan habang papalapit po tayo sa pinal na yugto ng laban na ito ngayong taong 2026. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.